ito ang recipe natin today mga katipsi. Magluluto tayo ng crispy pork belly. Gagawin natin yan na super crunchy, tender at juicy. At madalian lang yan pero nakatatakam. Let's go! Gagawa muna tayo ng pangrab mga katipsi. Siyempre yung pangrab depende yan kung anong available na seasoning at kung anong flavor ang gusto nyo. Sa episode na to, gagamit tayo dyan ng asin, ground black pepper, garlic powder, onion powder, yung boom 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 natin syempre or yung beef powder. Pwede din yung chicken powder. Para may konting spice, lagyan natin yan ng cayenne powder, chili powder, at smoked paprika. Tapos, i-mix lang natin yan mabuti para magsama-sama na tong seasoning natin. Kung gusto nyo is simpleng pangarab lang mga katipsi, kahit salt, pepper, and garlic powder lang, masarap na rin. Kasi basta tama ang pagkakaluto, hindi minadali, medyo slow cook, masarap pa rin ang kakalabasan yan. At syempre, madadala din yan ng sausawan. At eto na ang ating 8 pounds na pork belly. Kaka-defrost lang natin ito at ipatry muna natin para maalis yung tubig. Kasi kailangan to medyo dry para madaling maging crispy. Medyo may konting buto tong nabili natin kaya aalisin ko lang. Syempre, para pagkaluto mamaya at hiniwa natin, hindi tayo mahirapan. Pero kung gusto nyong isama yung buto, okay lang rin naman yun. After natin maalis yung mga buto mga katipsi, itong silver skin naman or membrane yung tatanggalin natin. Kasi matigas to kapag naluto at hindi didikit sa laman yung pangrab na ilalagay natin kapag hindi natin ilinis tong silver skin. Ito yung parang puti na plastic na nasa ibabaw ng laman. At ayan, nalinis na natin tong pork belly. At kung mapapansin nyo, tamang-tama lang yung kapal ng taba. Ito yung masarap palutungin na balat. Ngayon naman, hihiwaan natin tong laman pero wag nyong isasagad hanggang dung sa balat, no? Para buo nating maluto yung balat. At maganda yung pagka-crispy. Itong laman lang yung hihiwaan natin para sumiksik yung ilalagay nating mga seasoning o yung pangrab. Syempre, para talagang malasang-malasa pagkaluto. Tapos ipupok lang natin tong side ng balat. Gagamitin natin tong kutsilyo kasi medyo makapal yung balat. Ito yung isang way mga katipsi para lumabas yung moisture mamaya habang naluluto tong pork belly. At talagang magiging crispy yung resulta. Yung iba nilalagyan pa nila ng suka at ng asin itong balat. Ginawa na rin natin yun before pero sa episode na to, sobrang simple lang talaga ng proseso na gagawin natin. Pero makikita nyo mamaya na talagang super crispy pa rin naman ang resulta. At ayan, ready na tong pork belly natin. Lagyan na natin to ng olive oil or any oil na available sa inyo para magsilbing binder para dun sa ating seasoning. At tamang-tamang mantika lang mga katipsi, no? Para madali lang natin mapakapit yung pangrab natin. Next, ilagay na natin tong pangrab or mga seasoning na ginawa natin. Ayan, ikalat lang natin mabuti at kahit madamihan nyo yung mga katipsi, okay lang. Kasi habang naluluto yan at lumalabas yung mantika nitong pork belly, unti-unti ring nababawasan at nalalaglag yung mga nilalagay nating seasoning. At ang lalagyan lang natin dito is itong side ng laman. At wala tayong ilalagay dun sa side ng balat. Dapat malinis lang yun at dry para ma-achieve natin yung super crispy. Ayan, irab lang natin mabuti. Tapos isiksik natin dun sa mga side na hiniwa natin kanina. Para habang niluluto natin isumisiksik siya dun sa laman. At magkikreate niya ng masarap na lasa habang naluluto. At ayan, after natin marab mabuti, baliktarin lang natin. Dito naman tayo sa side ng balat. Ayan, kasi lilinisin natin yan. Siyempre medyo nalagyan niya ng mga seasoning. Tapos pupunasan pa uli natin itong paper towel para talagang maging dry siya. Ready to cook na itong pork belly natin. At dito sa ating roasting pan, naglagay lang ako ng tubig. At para may dagdag aroma, lalagyan natin yan ng white onions. Ayan, at nitong dahon ng laurel. Para habang naluluto siya, siyempre sumisingaw yung amoy, didikit siya dun sa pork belly para medyo mas mabango. Siyempre yung aromatics, depende na sa inyo yan kung anong gusto nyo ilagay. Then, i-preheat na natin tong oven ng 350 Fahrenheit for 3 hours. After ma-preheat, pasok na natin tong pork belly. At after 3 hours mga katipsi, ayan, crispy na itong pork natin. Ngayon naman, pupunasan natin ng mantika itong balat kasi bibiglain na natin to para mas pumutok pa siya at para mas maging super crispy pa yung texture. Mas papainitin na natin tong oven kaya isiset natin sa 450 Fahrenheit pero mabilisan lang, mga 20 minutes. Huwag nating masyadong sobrahan kasi baka naman masunog itong balat.
At ayan, after 20 minutes, ayan mga ka-tipsy, kung mapapansin nyo, lumobo na yung balat. Alam mo talagang crispy na. At kapag ganyang lumobo na, ibig sabihin, humiwalay na yung balat sa laman. Ayan ang gusto nating ma-achieve na crispiness. Mga ka-tipsy, luto na tong crispy pork belly natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayun mga tipsy, luto ng ating putok-batok recipe today. Batok! Ikaw mga konti lang kainin mo kasi siyempre yung mga matatanda na dapat bagdaan dito. Pero tayo lang, banatan agad natin ito mga, kumuha ka na ng isa mo dyan. Nakahiwa Yeah, may lalaki talaga iniwa ko para kainin. para talagang Kamayin mo na yan. tirahin na ito. Kasi nakahiwalay na yung balat eh. Ayan o, boom. Yung mga tipsy, hiwalay na yung balat o. Diba? Anong ginawa mo dito? Inubin ko lang. Slow cook muna, then binigla natin after. Kaya sobrang crispy. May sausawan tayo dito pero wala mo ng sausawan. Yeah. Tunog naman lang na. Anong parte ng ano ito? Belly. Ito talagang belly? Yeah. Laki no? Sausawan natin mga katipsi, ano lang to, sibuyas, may toyo, may suka. Hindi, ano natin mong ginagawa yan, diba? Yeah, lagi ko naman ginagawa yan. Pero ito ngayon, nilagyan ko ito ng bawang eh. Talap. Sobrang lambot ng laman mga katipsi kasi in-slow cook natin. 3 hours to eh. 3 hours slow cook. Napansin ko nga tagal. Masarap kasi pagdahan-dahan. Siyempre. Slowly but surely. Ang kasabihan. Ang mga seasoning natin na nilagay sa ilalim, sumiksik sa hanggang sa taas. Ano naman ang nag-marinate dito? Hindi ko namin nalanin. Hindi mo nalanin? Nirab ko lang. Para mabilis. Pero kung gusto mo i-marinate, sasaya naman yun eh. Siyempre. Pwede mo mga i-marinate. Next time, gagawa naman tayo yung i-marinate ko. Gusto matunog. Kaya ako kumakain potato chips. Parang naging chicharon yung balat. Tunog, no? Chicharon yung lasa. Sarap naman mga katipsi. Depende kasi sa'yo kung anong gusto mong lagay na rab. Kahit nga asin paminta lang, pwede rin. Pero siyempre, para mas sarap yung lasa, dagdagan niyo pa ng mga onion powder, garlic powder. Sarap siya. Simple lang. Matagal lang siyang i-oven. Walang bilis lang sigawin. Malapit na Pasko. Pwede to. Bago nga pala tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin ng aking, I would like to greet my apo. Sophia! Fia! Happy birthday from Mamu, Papu, and all of us here. Mwah! Happy birthday, Sophia! 9 years old. Happy 9th birthday, Sophia! Happy birthday! Magpakabait ka dyan. Translated English. Si ano nang bahala dun sa translation? Ask your dad. Ask your dad. What the email? Yung asawa kasi ng kapatid ko, mga tipsy na babae, yung asawa niya Pilipino. Nakakaintindi ba ang Tagalog si Mike? Tsaka si Jacqueline. Advance happy birthday, Jackie. Sis, advance happy birthday. 9 years old si Sophia. November 9 naman siya. Diba? Si Mark ba nakakaintindi ng Tagalog? Oo naman. Okay. Hindi lang siya nakakasulat. Okay. Mga tipsy, malapit na Pasko. Actually dito, Thanksgiving muna. But next week na yun ha? 2 weeks ago? Ito, 2 weeks from now? 2 weeks from now. Thanksgiving. Pero sa Pinas, sa Pasko, pwede itong handa. Mga tipsy. So, kung may oven kayo mga tipsy, pwede itong gawin sa Pasko. Ngayon naman, kung wala kayong oven at masipag kayo mag-lechon, i-roll nyo. Tapos i-lechon mo na lang na gano'n. 3 oras lang. Marami tayong video na nag-lechon tayo ng pork belly sa uling. Balikan nyo na lang yun. Pwede nyo gawin yung masarap din yung mga rekado natin. Pwede pang handa yung gusto nyo sa Pasko. Malaki talaga yung hiniwa ko. Tunog-tunog. Ano na kasi dito, 6:30 ng gabi. Kasi nag-start kayo magluto, ano na yan? Mga 1 na rin yata, matagal din lutuin eh. Madali lang naman gawin, matagal lang. Pag may oven ka, madali lang naman siya eh. Kasi start pack mo lang, hintay mo na eh. Meron tayo ditong
Pangulak. Sabi mo na, Pepsi na naman. Pepsi mga tipsy kasi sale. Pepsi tayo talaga. Alam mo ngayon, na-addict ako sana. Sa mga show. Ang dami ko na ngayon show ng mga pinanood. So hindi na lang siya tanggal? Hindi lang. Kasi yung Paraiso. May linlang ka pa. Linlang. Magandang linlang. Pero maganda lang sa linlang, patapos na. Kasi 14 episode lang sila eh. Ma, ang linlang about infidelity yun, di ba? This time kasi, Babae naman. yung babae naman ang nanlilinlang. Buti naman kasi laging lalaki yung pinagpipestahan sa Facebook. Tapos, ang maganda pa, may twist na. Doon sa linlang na yun, ma. Ano ang... Siyempre, yung show, dapat palabas ka ng show. May mapupulot naman yung... Maraming kananungan na huwag kang... Ano mapupulot ng mga viewers, lalo mga Pilipino sa linlang? Huwag kang maka-apid, syempre. Okay. Tsaka number 1 yun. Huwag ka makiapid. Kasi, ang ano niya kasi, maano siya doon si Kim Cho. Yung pera, yung materialistic siya. Kaya niya gusto yung isa kasi Pero doon sa show na yon, parang minahal nga niya yung kapatid ni Victor, yung kapatid ni Paolo. Minahal nga niya. Magkapatid pala sila, may pera din pala asawa niya. Hindi kasi nga anak si Paolo sa ibang babae nung tatay nila na asawa ni Maricel. Kung papiliin ka, pera o pagmamahal? Isa lang ha? Maganda sana kang both eh. Hindi, isa lang ha? Walang both sa mundo, laging isa lang, yes or no. Actually, kaliwa o kanan? Hindi. Actually siguro love. Kasi nangyari sa akin eh. Na pwede sanang officer. Yung gano'n, di ba? Mayroong pera. Pera yung mapipili mo. Wala ba sa pera? Walang pera. Pero dyan, tibok ang aking puso. So, pera ka? Hindi, talaga. Pera ka. Gusto ko talaga. Pag-ibig? Nung pa. Kahit nung pa. Sorry. Yung gusto ko yung... Mas matimbang sa'yo ang pag-ibig kaysa sa pera? Siyempre. Kasi hihiga ako, magiging asawa ko siya. Tapos paano yung hindi ko siya mahal, tapos wala ko. Sabi lahat ito, nabibili ng pera. Hindi man. Sundalo tayo? Nanonood ako ng Tagalog Crime. It's all about money din. Kaya sila pumapatay, o pinapapatay nila. Dahil sa insurance, dahil sa pera. Yeah. Kaya mga katipsi, comment nyo dyan ha. Pag-ibig o salapi. I'm pretty sure everybody will say love mo na. Marami na rin kasing babaeng practical ngayon, lalo dito sa western country. Ang gusto nila, syempre, yung mamahalin nila may pera na. Ang ibig sabihin na may pera, mayaman ha. Meron naman kasi, tulad natin, hindi naman tayo yung dokha, di ba? Pero yung pera natin, sakto lang pang survive. Doon ka ba sa common na tao lang, well natin. Kaya nga ako, yung ang gusto ko lang sa amin, dalawa din ni dad mo. Yung, kasi mga lalaki, lalo na sa Pilipino ha, hindi lahat ng Pilipino, pero karamihan. Gusto ng mga Pilipino, o ng mga lalaki, sila ang nagpo-provide. Ang babae nasa bahay lang, which is, I don't like that idea. Okay. Ayoko yon. Gusto ko, mayroon din, nang itatrabaho din ako. Okay. Na mayroon akong sarili. Kahit na ang pera niya, pera ko. Mas maganda yung dalawa. Gusto ko yung hindi ako humingi. Sa panahon ngayon kasi, double house income na talaga. Kasi siyempre, lalo na dito. para magbili mo yung gusto mo, para makapunta sa mga gusto mo. Ito yun. Tsaka yung, pareho kami desisyon din yung, okay, hindi yung bibigyan ka lang. Diba? Noong panahon kasi noon, kahit ba lalaki na nagtatrabaho, okay lang. Diba? Noon ha? Oo, pero may nakikita pa rin ako ganyan. 60s, 70s, 80s? Na gusto niya yung... Meron nga rin ako narinig na isang babae no, na kaya nga daw siya nag-asawa. Sabi niya gano'n, ang pangarap niya magkaroon ng asawa sa batang edad, 18 years old. Kasi para daw hindi siya magtrabaho. Parang ang pangit pakinggan mo. Kung yun ang reason niya, siguro nga hindi maganda. Diba? Pero kung ang reason niya is, gusto niya kasi may makafocus siya sa pamilya niya. Kaya yun yung trabaho. I think that's a different reason naman. Valid naman yun eh. Lalo na pag may anak kayo. Diba? Kasi, ang babae, nurturer talaga yan eh. So usually, dapat sila naiiwan sa bahay habang pinapalaki bata. You agree?
So, anong gusto mo ba? Iiwan sa nani o iiwan sa nanay? Hindi. At ako naman, nung parang bubuntos ko yung mga yun, ay mga kapatid mo, during na pregnancy ko, hindi niya ako pinagtatrabaho talaga. Hanggang sa mag 1 year old yung mga bata. After 1 year old, pwede na ako magtrabaho. Yun yung sinasabi ko. Pero, ang nangyayari sa amin, yung shift namin iba. Yung parang hindi na kami nagkikita. Kasi, graveyard shift ako. 11 to 7, 11 p.m. to 7 a.m. Tapos si Jack, alis na, punta na sa military siya. Ganon, di ba? Pagdating ko, siya namang alis. Yung ganon. Kaya tulog ako sa bahay, mga bata. Yung dalawa nasa school. Yung isa, bunso, nasa bahay lang. Hindi ko alam may nangyayari na sa loob. May mga sacrifices talaga siguro. Talagang kailangan. Kasi, halimbawa, dawa kayo mag-work. Kasi kailangan nyo para magkuha niyo yung gusto nyo. Di ba? Pero nung si Jack, yung dad mo napunta sa gera, sa Desert Storm, tsaka sa Desert Shield, tsaka yung sa Somalia. Tatlong gera napuntahan niyan. Yung sa mga gera na napuntahan niyan, pagka napapadala siya, hindi ako nagtatrabaho. Okay. Kasi nga kailangan yung mga bata. Tsaka in case of emergency, you never know. Sinong tatawagan ko? Ang pamilya ni dad mo nandoon sa napakalayo. Tapos wala naman ang auntie mo dito that time. Ako lang talaga, yung gano'n. So para sa'yo, meaning, okay lang sa'yo na yung babae nag-aalaga sa mga anak? Oo naman. Kailangan talaga rin ng guidance mo ng ano. Yeah, naniniwala din ako doon. Kung wala ang isa, kailangan ikaw. Pero kailangan pinoprovide talaga ng asawa mo. Katulad nga ni Jack, nasa ano siya, nasa... Pero sa panahon ngayon kasi talaga, halimbawa, kaya na rin magtrabaho ng babae, hindi lang yung lalaki. Mas maganda na para sa kayo may work. Pero naman. Yeah, kasi iba na ang panahon ngayon eh. Ang mahal na lahat. Mas magaan ang buhay kapag dalawa kayo nagtutulungan. Bihira na din naman yung lalaki na na ako magtatrabaho, ikaw, sa bahay ka lang. Bihira naman ako makakita ng ang lalaki na sa bahay. Yung iba kasi, meron ako kasing kaibigan. Ano din siya, meron din siyang degree. Pero mas pinili niya sa bahay kasi yung trabaho ng asawa niya mas maganda at kapag binitawan nila yun, hindi na nila makukuha yung trabaho na yun. May anak sila sanggol. Oo naman. Pagkasanggol pa So, ang choice nila is either i-give up ng lalaki yung trabaho niya para makabubag, tuloy mag-work si babae para yung opportunity na napakaganda, hindi masayang. Or, manatili sa bahay yung babae, si lalaki magtatrabaho, which is, ang mapoprovide niya lang is sakto lang. Exactly. And yung opportunity ng career growth para dun sa babae, hindi na makukuha ulit. Kaya pinili niya siya magbantay sa akin. Pero ano sinasabi ko lang kasi kung minsan, pride nga ng lalaki. Ma-pride ang lalaki. Ang karamihan Pilipinong ma-pride. Minsan hindi rin naman siguro pride. Parang nature kasi yun eh. Hindi. Lalo na pag nalaman nila na malaki ang kita ng babae. Ano ba yung sabihin? Sa mag-asawa nagtatrabaho, mga pareho nagtatrabaho. I mean, ayaw pagtrabahoin dahil pride? Sa pride. Karamihan sa kanila yung pride. Dapat ako ang nagpo-provide sa'yo. Yung feeling nila, siguro they're feeling noon, so down. Siguro ng mga panahon noon, yung mga kalululuan pa. Oo nga, mga 60s, 70s. 50s, 60s, 70s. Di ba? Patriarchy, ganun talaga. Pero ngayon, mas gusto ng mga lalaki na katulong nila yung babae magtrabaho eh. Diba? Para magawa nila yung gusto nila. I mean, yung mabili nila yung gusto nila, makapunta sila sa gusto nila puntahan. Mabigyan ng magandang education yung anak nila. Bihira na sa lalaki ngayon yung sasabihin niya, yung babae huwag magtrabaho. Ngayon na parang pinipilit pa mag-work. Mag-work ka rin, Noy. Tayo pambayad ng, diba? Gusto mo na medyo magandang bahay, para sige mag-work. Ito, real talk din. Mahirap lang din kasi. Halimbawa, nag-OFW yung isa. Yung babae. Kahit na yung lalaki. Tapos, nag-OFW sila. Tapos, imbis na na-appreciate ng partner o ng asawa, ang paghihirap ng isa nung nandun nag-OFW, hindi eh. Kasi marami pa rin akong napapanood hanggang ngayon eh. Ba't hindi na-appreciate? May ginagawa rin silang hindi ka nice-nice dahil ang katuwiran nila pagka nagkabukuhan, may pangangailangan din daw sila. May kailangan nga may isasakripisyo ka eh. Ayun, pangangaliwa ba yan? Yung nga, panlilin lang. Yung mga gano'n, diba? Ay, nakakalood mo lang lin lang yan. Tanunod ko nga lin lang nga.
Nalilin lang na ako. Mamaya umalis na. Yung alam mo, Piolo Pascual mo. Baka nalilin lang ka dyan, ha? Na ngayon tuloy mag-isip ako, nalilin lang ba? Ay, mga tips, nandito lang muna ako. Baka magkalinlangan pa tayo. Again, happy birthday to my niece, to my beautiful niece, Sofia Gasilan. I hope you will, ano ba siya sa natin? Nakatanggalugin mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun, at mga tips, salamat sa panonood nyo at sana nagustuhan nyo yung simple natin po tayo ngayon, pero naman talagang malutong at putok-batok. Sobra. Mama, hindi masyado makakain kasi busog pa yan. At saka sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang siya dito. Saka gabi na yan. Yung mga ganitong pagkain niya, Mamaya yan. Bukas yan, titarahin ka yan. yung mga ganitong pagkain kasi mga hindi yan binibigla-bigla. Muli, salamat sa panonood nyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please i-click nyo na yung subscribe button nyo, tapos i-ring nyo na rin yung bell. Para updated kayo sa food and good vibes natin. And always remember, Stay tipsy lang. salud!